Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Hayaan nyo ako unang bumati sa inyo ng Merry Christmas. Ayan. Last po ngayon? Last day ng November, last Sunday. At bukas po ay December 1 na. So, December 1 na, birthday po ni Brother Ricky yan. Kaya, in-announce ko na. Brother Ricky, at mamaya po may salubong kami. naka-live, kaya yung mga kilala, maaaring ayan. So, nasabi ko lang po yan dahil ngayon po ay, yun nga po, Christmas na. At alam nyo, yan, pagka inano natin ang Christmas, paano nyo ba nalalamang ano mga nakikita nyo pagka magpapasko na? Hindi maraming magnanakaw talaga eh. Ahablitin sa'yo. Hindi, yung positive naman, paano nyo talaga malalaman o nakikita nyo at alaman nyo ng Pasko? Masaya. Yung iba sabi, nakikita ko si Jose Marichan. September pa lang, kapag tumanaw na siya, ay malapit na ang Pasko. Yan, okay. So, sa totoo lang, ang unang-una nyo makikita, lumiliwanag ang sambayanan. Ilaw. Yan. Kaya nung binigay sa akin ni Pastor yung title ng aking light. Alam niyo naman ako, hindi lang basta light. Gusto ko tumanim sa inyo ito. Kung naalala nyo, parati pagka nagsasalita ako, ay parati kong merong konting about, medyo kanta. Para, kaya siguro yung nakikita nyo yung title ko na, yung sa iba na yung mga kabataan hindi siguro alam ito. Sino po nakakaalam nitong kantan to? Yung mga kabataan hindi alam. Okay. Ito pong kantang ito ay ito po yung nailabas 1977. Si Debbie Boone. Sino yun? Yan. Ang ganda po itong kantang to. Mamaya, baka makanta natin. Kasi ang po natin doon, the light. Because ang Christmas, hindi po magiging maganda ang Christmas pagka walang light. Makikita nyo naman kaya, kagad parol. Dito pa lang sa Marikina, po tayo sa gobyerno natin, nilalagyan ng parol ang mga kalye natin. At tayo maaaring naglalagay din tayo ng parol. Isa po yung bagay na yan, kung bakit natin na tayo ay magpapasko na dahil maraming ilaw. Masaya kaya, di ba? Sa buong season, ang pinakamasaya daw ay ang Pasko. Sabi nila, dun sa mga sa mga maraming inaanak, ito yung pinakamalungkot. Di ba? Kasi maraming pupunta sa kanila. Sa mga bata, yan, katulad ni Lance, tuwan-tuwa si Lance dito. Dahil bakit? Ito na yung pagkakataon na talagang makapunta kay Ninong at kay Ninang. Ayan, kaya yung pong title natin, siguro kung makayaan ninyo, yung dati-dati ko pong title, kung tatandaan nyo, dati naman ay inaano ko yung My Way, My We. Diba? Natandaan nyo? Yung My We? Sabi ng Panginoon, My way, not your way. So, bahala ka, anong gusto mo? Is it your way or my way? Natandaan nyo po yun? Tapos, yung recently, parang torn between two lovers, ang sabi. Two opinions. Ano ba kayo? Di ba? Tatandaan niyo? Two opinions. Okay. Tapos meron naman akong the greatest love of all. Yan. Di ba? So, daw mama-mention natin yung love, the greatest love of all. Na sa worldly, sabi, mahalin mo ang sarili mo, parang hindi po yun ang sa Diyos eh. Di ba? Tapos, kung natatandaan nyo, yung even if, di ba? Yan, di ba? Yun naman ay minention natin sa book ng Habakuk, kahit wala na ang bunga, kahit na ano pa ang mangyari, Lord, hindi pa rin ako bibitaw sa iyo. Yan. So, sa pagkakataong ito po yung title ko,
You light of my life, you gave me hope to carry on. You light of my day and fill my life with songs. Di ba? Tatandaan nyo? Fill my night with this song. Ganda nung kaya doon. I-google niyo yan, mga kapatid. Yung mga kabataan, hindi nyo alam yung kanta. Gandang kanta yan. Alam nyo, sa akin may bahay, sa totoo lang, yan po isa sa mga, siya po ang nagbigay ng title na yan. Di ba? Nga, tama-tama. Alam nyo ba, tatapos po ang women conference. Tama, ano? Noon ng Saturday. Friday. Oh, ang ano naman, anniversary naman, CBS, Saturday. Kahapon, Saturday. Yeah. So, I guess, isa sa mga ano nyo, na ang babae, ang nanay, ay ang ilaw. Tama? Naalala ko tuloy yung sa YouTube, di ba? Yung teacher, natandaan yung teacher, sabi niya, ano ang nanay? Ano ang nanay sa bahay? Saan siya nagsisimbolo? Ilaw po. Natandaan yun? Ang tatay. Paano ang mga tatay? Walang masagot yung ano. Tapos sabi doon, di ba haligi yan? Sabi doon halimaw. Natawa ako. Nakita niyo ba yan? Natawa talaga ako. Kasi yung nanay, ilaw. Alam na alam ng mga bata. Yung tatay, nung sinasabi, ang tatay, ano ang tatay? Binibigyan na ng lead nung naisip ng bata, halimaw. Sabi ko, ano ba naman to? Pangit naman ang ng mga lalaki. Halimaw tayo, Well, anyway, yun po ay naanohan ko lang. Pero ito po yung magandang natin. Yan, yung kantang yon, i-google nyo yun, You Light of My Life. Debbie Boone, 1977. Yung iba sa inyo, hindi pa buhay nung time na yon. Tama? Pero ang ganda po nung kantang yan. At kapag po yan, po pwede mo kantahin yan sa Panginoon. Dahil ang nagbibigay ng ilaw sa ating buhay ay siya. Kaya yung you dyan, siya. Dapat nga po salamat kay JM. Kahapon, sabi ko, ano kakantahin? Hindi niya alam, ang title ng ko ay Light. So, kanina po, nakita niyo yung kinanta nila. Ano yung kinanta nila? Carry the Light. Ganda po ng song. Pagkatingnan niyo yung meaning ng song, ganda po niyo. So, sabi nga ni Brother JM, tamang-tama pala, Deacon. So, tamang-tama po talaga, niloob ng Panginoon. So, ngayon po, ay pag-aaralan natin ito. Papasalamat ako kay Pastor. Medyo nag-aaral ako ng konting Greek dito, Pastor. Medyo naghalukay ako ng konti. At sabi ko, medyo sa unang, pa lang nito, unang verse pa lang, ay medyo well, we're talking about Christmas. Sabi ko, ba't ito ilaw? When talk about light, it is Christmas. So once na makakita ka ng ilaw o parol, maalala mo ang Panginoon sa ating mensaheng ito. Okay? Nung una nga, sabi ko, ang title ko kaya, para maganda dahil light, nung sinabi ni Pastor, naisip ko kagad, Kumukuti-kutita. Yung title na Kumukuti-kutita, di ba? Pero ang inano ng Panginoon sa akin, tamang-tama naman, sinabi ng aking may bahay, You light of my life. Yan, parang siya sa buhay ko. Yan, Yan, binigay niya ng ilaw ang buhay ko. Tama ba yun, mga lalaki, di ba? Mukhang hindi nag-agree mga lalaki, Mukhang, hindi ba kayo nagbigay ng buhay? Parang hindi gumagano, Nakikita ko yung reaction nyo. Kayo naman, samantalang dati nililigawan nyo yan, di ba? Ganun na lang. Anyway, sige po, mag-focus tayo dito sa mensahe natin. Umpisahan ng ating pastor po ito. Kung natatandaan nyo po ito from the book of Luke, chapter 28 to the following verses hanggang 36. Ito po yung kaniyang inumpisahan nung last week. So ngayon naman po sa book of John. Sa pag-aano ko po sa book of John, konting background. Alam niyo po ba, ang book of John, medyo kakaiba doon sa tatlong book. Sa tatlong book, dahil yung tatlong book,
hindi ko sinasabing iba, kundi in the sense na yung Matthew, Mark, Luke, ay they talk about, pagka binuksan niyo yan, they talk about the birth of the Lord Jesus Christ, the baptism, they talk about John the Baptist, something like that. Tapos yun sa umpisa pa lang, genealogy. Sa Matthew, pagkatingin niya, genealogy. Ano yung genealogy? Ito po yung kung saan ang galing ang Panginoon. Ito yung duktong-duktong. Ito yung tinatawag nating family tree. Di ba? Pagka, ay, saan yung ninuno mo? Ito pala, nagmula dito. So pagka nagkakaroon ng reunion, meron po kami reunion ng mga Formilosa, Dorado sa Laguna. Meron silang family tree. Nagmula dito, kay Lolo, pababa dito, pababa dyan. Ganun po ang ginawa sa Book of Matthew. Ganun din sa Book of Luke. Sa Book of Luke, though, na-mention ni Pastor about yung si Mary and si Elizabeth, yan po yung naumpisa dyan. Pero alam nyo ba, sa Book of Luke, pagdating po doon sa may bandang Luke chapter 3, 23 to 38, matindi ito, Pastor. Kasi from Adam up to Joseph. Yung genealogy. Samantalang yung sa Matthew, alam nyo saan lang? Sabi doon, from Abraham up to the point ng napunta kay Joseph. So, ito mas matindi yung kay Luke. At yun naman kay Mark is talking about Jesus Christ, Jesus of Nazareth. At doon din yung baptism. Pero si John, meron kakaiba ng konti. Kasi yung umpisang-umpisa niya sa Book of John chapter 1, at sabi ko nga ba, medyo malalim ito. At ito yung inaano natin na, tingnan niyo po, buksan niyo po ang Bible niyo sa Book of John chapter 1, sabi niya, in the beginning, sabi niya, naalala niyo ba yung word na in the beginning? Sige po, tingnan po natin, John chapter 1. Okay? Ayan. So kung may mga Bibles po kayo, better kung may Bible kayong dala, tingnan niyo po yan. In the beginning was the Word. Okay? And the Word was with God, and the Word was God. So, saan yung una narinig yung in the beginning? Genesis. Kasi ang Genesis is the beginning. Okay, tama. Pagkatinin nyo Genesis 1:1, parehong-pareho. In the beginning, God. Diba? Nakita nyo? In the beginning, God created heaven and earth. Tama? Dito naman, in the beginning was the Word. Ano yung Word? Ayan. So pagkat po tinignan natin, ito yung, ano ba yung paumpisa? Pinaumpisahan. Ibig ba sabihin dito, doon lang nag-umpisa yung Word? Or ito yung sinasabing timeless eternity? Yung hindi siya sakop ng time, parang ito ay wala pang time, wala pang earth, ay meron ng Word. Gusto ko po makita nyo diyan. Sabi niya, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. So medyo himayin po natin ng konti dito. So again, nasabi ko nga sa inyo na the Word, pagkatingnan po dyan, ay pagkatingnan natin dyan sa verse, tatalunan ko lang ng konti ito sa John 1:14, and the Word became flesh. So doon nyo malalaman, kasi dito pa lang, hindi naman sinabi about the Word is the Lord Jesus Christ. Doon sa 14, John chapter 1, verse 14, medyo tayo ng konti, para tayo nagba-Bible study, no? 14, and nakita nyo ba sa Bible niyo? And the Word became flesh and it dwelt among us. So sino yun? Di ba? Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi dyan, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, dito nyo makikita, ito pala kung bakit binigay ni Pastor sa akin to sa message. Ito yung meaning ng Christmas, may ibinigay sa atin. At ito nga ang Panginoon. So, maliwanag na. In the beginning was Jesus. Kasi the Word became flesh. Di ba? At siya yung abang pagkabinasa nyo to, siya yung binibigyan ng diin dito. Ngayon, pagka makita nyo, parang ibig pa lang pong sabihin dito,
when things began, okay, before the creation of the world, Jesus was there. O, balitarin ko siguro. Jesus was there before the things began. Okay? Bago po dumating yung bago creation, Panginoon na. O, paano natin na yun? Okay, tignan niyo po. At tapos, ang sabi dyan, and the Word was with God. So parang naging dalawa na, ano? And the Word was God. Yan. So siguro, ibang ano natin ito. This is talking about Trinity. Pero gusto kong sabihin sa inyo dito, na yung ibinigay ng Diyos sa atin this Christmas, the Lord Jesus Christ is God. He became flesh. Sabi nga ni nuturo ng ating pastor, 100% human, 100% God. Parang ang hirap isipin nun. Di ba dapat 50-50? Yan nga, hindi mo maisip talaga yan. Yun lang yung talk about Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit, one. Tatlo sila eh. Pero bakit one? Isang Diyos eh. Pero paano mangyari? Hindi kaya i-absorb ng iyong mind yan. Not until tayo makarating na doon sa langit na bayan. Siguro doon natin maintindihan ang lahat ng bagay. We just have to accept by faith that the Father, the Son, and the Holy Spirit, Trinity, God in one. Okay? So hindi po pwede 1 plus 1 plus 1, 3. Hindi po ganun eh. So sinasabi ng Diyos, iisa ang Diyos. So siya bilang Diyos, meron siyang anak na pinagkaloob sa atin at merong banal na espiritu na noon pa man pagkatingin niyo, siguro mas maganda. Buksan niyo po yan sa Genesis 1:1. Dali lang pong buksan niya. Unang verse yan eh. Tingnan niyo lang po doon. Kaya po iniinganyo namin kayo na magkaroon ng Bible. Sabi yan, in the beginning, nakita niyo na ba? Dali po makita yan. Genesis 1:1. Umpisang-umpisa. In the beginning, God created heaven and earth. The earth was without form and void, and darkness. Nakita niyo po yung word na darkness? Darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Yan. So nakita niyo po doon, and the Spirit of God. No. Meron na kagad, you're talking about the Spirit of God. This is the Holy Spirit. Eh sabi ng Panginoon doon sa John, stay with me sa John, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Sa Genesis, sinabi na kagad, in the beginning, God. Nakuha niyo yung relationship? Yung God na yon, may kasama na siya, which is the Word, which is our Lord Jesus Christ. At the same time, on verse 2, ang sabi doon, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Wow! Nakita niyo na po, yung tatlo. Umpisang-umpisa pa lang, nandun na yung tatlo. You have to accept that the Father, the Son, and the Holy Spirit, there is only one God, pero tatlong persona po sila. Iba-iba yung role. Okay? Pero iba natin pag-aaral yan. But I would like to sa inyo, yung salita logos. Yung logos po is a Greek word for the word. Logos. So yan po naman sa berbo, sa Tagalog, berbo, iba salita. Pero mas malalim po yung berbo. Itong logos ay ibinigay po yan nung aking binuksan po dito. Ito po ay isang Latin na kung saan ito ay sinasabi salita ng Diyos. So maliwanag po. In the beginning was the Word, and it's the Lord Jesus Christ, and the Word was with God. Umpisa pa lamang ng creation, and the Word was God. Tapos, binigyan uli niya ng diin. And verse 2, He was in the beginning with God. Umpisa pa lang. Ngayon, pagdating po naman sa verse 3, makikita nyo naman po sa verse 3, ay mayroon pong sinabi. Ito napakaganda. Dito nyo makikita na the Lord Jesus Christ is our Creator. Ang sabi dyan, all things were made through Him. Yung Him, John, is the Lord Jesus Christ. Are you with me? Nakuha nyo ako mga kapatid. Medyo
ano to medyo Bible, sa Bible school ito Sabi ko nga, salamat ka kay Pastor, medyo naghalungkat ako ng mga books para tingnan ko yung mga para paano pong nito. So all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Ibig sabihin, kung wala siya, wala itong mundo. So all of these things that we're seeing, nakikita nyo mga bundok, lahat na nakikita ng inyong mga mata, mga kapatid, yan ay gawa ng Word. And the Word is our Lord Jesus Christ. Nakuha nyo, mga kapatid? So dito pa lang, makikita nyo na kagad yun. Ngayon, naghanap pa ako ng ibang verse na kung saan magbibigay ng diin dito. Tingnan nyo po yun sa Colossians chapter 1, verse 16 and 17. Yan. Okay. Colossians chapter 1, verse 16 and 17. Tingnan nyo po, kung may Bible kayo, guhitan nyo po yan, napakahalaga po niyan. Kasi bakit? Bakit ko inaano ito? Dahil pagka meron kayo nakausap na ibang sekta, particularly, they don't believe that the Lord Jesus Christ is God, at sinasabi naman ng iba that the Lord Jesus Christ is just a small God, ito po yung mga talatang po pwede nyong ipagbigay sa kanila. Okay, so, sabi po dyan, for by Him, all things were created that are in heaven, talking about the Lord Jesus Christ, and that are on earth. So, lahat na nakita, heaven and earth. Remember God, in the beginning, God created heaven and earth. So, sino na ganoon? Sabi niya, by Him, all things were created, are in heaven and are on earth. Visible, nakikita, and invisible. Sabi niya, whether thrones or dominions, principalities or power, all things were created through Him and for Him. Nakita yung word na to, through Him and for Him. Para sa Kanya. And He is before all things. Nakita mo yun? Before all things, and in Him, all things consist. Wow! Yung pala, if wala ang Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ, baliwala ang mga bagay na ito. Ngayon, binigyan ng diin yan, yung word na logos, pagkatinan nyo dyan, pansinin nyo uli, tinan nyo po yung word, di ba? Salita yan Salita. Tama? Alam niyo ba, sa Genesis chapter 1, buksan niyo ulit sa madali naman Genesis Buksan niyo ulit. Tingnan niyo po yung sinabi kagad dyan. And God said, verse 3. Nakita niyo yung verse 3? Pagka sinabi, and God said, may lumabas bang salita sa kanya? Hello? Pagka and God said, let there be light. Salita ba yun? Nakuha nyo? And there was the light. Nakuha nyo? God said. So yung salita, yun ang gumawa. Let there be light and there was a light. Nakuha nyo yung ano ng dalawa? Nakuha natin? Okay. Tapos, tingnan nyo rin sa verse 3. And God said, verse 6, and God said, sabi niya, let there be firmaments. Nakita nyo? Verse 9, and God said. Verse 11, and God said. Pagka sinasabi niya yan, and God said, let the earth bring forth grass. Boom! Di ba? Nakuha nyo? Salita lang, andyan na lahat. Ganun kinreate ang Panginoon, salita lang. Ang hindi lang binigyan, tinan niyo po sa 26. And God said, let us make, nakita niyo sa 26? Let us make man in our own image. Hindi niya sinabing ganito. And God said, let us make man in our image. Boom! Hindi. Hindi kagad ganun. Ano po ang ginawa na dyan? Alam niyo naman kung paano ginawa. Out of the dust, di ba? Ito yung kaya nga very special tayo. Alam niyo ba? Sa lahat ng creation ng Diyos,
tayo lang ang very special. Dito sa Marikina, mga Marikenyo, mga sapatero, pagka nagpagawa ka at ang paa mo ay flat-footed o kaya yung abnormal yung paa, ayan, yung mga Marikenyo, sino nakapagpagawa na sa inyo ng nagpasadya? Ayan ha? Made to order. Tama, made to order. Meron po ganyan, made to order. Alam nyo ba pagka made to order? Mahal. Mahal. Doble ng presyo ng ordinaryong sapatos. Yan. Pagka ang paa mo ganun at hindi magkasya, wala kang mabibili talaga. Ay, hindi, meron po talagang tao na deform yung paa. So, o kaya naman flat-footed, sumasakit kahit anong sapatos, flat-footed, kaya ngayon nauso na nilalagyan sa loob, yung hinuhubog ba, na makikita mo sa mall, susukatin yun sa'yo, tapos makikita wala kang arko, kaya madalas masakit ang likod mo, ganyan. So, flat-footed ka. So, ngayon, ang nangyayari, pagka pinasadya, mahal. Tapos, sa maganda, walang ibang katulad nun kundi ikaw. Hindi kaya isuot ng iba yun. Ikaw lang. Mahal. Kaya word na mahal, ang Panginoon, nung kinreate tayo, mahal. Kaya gusto ko makita nyo yung importansya nyo sa Diyos. Hindi lang yung sinabi, let there be man. Boom! Ayun na kayo. Hindi po ganun eh. Wow! Tapos tayo lang yung made in the image and likeness of God. Very special. Tingnan nyo po, dahil doon, tingnan nyo yung, doon sa anong yon, sa 26 na yon, doon nyo po, let us make man in our image, after our own likeness. Tayo lang ba yon? Tayo. Kaya ang anghel, hindi kawangis natin. Ang kawangis natin, Diyos. Kaya pag namin nakikita ko yung tao, huwag niyong aalipustahin yung tao. Bakit ka mo? Wangis ng Diyos yan eh. Huwag isabihin, tiyan mo yung ilong niya, hindi maganda. Ganon. Di ba? Huwag niyong pintasan. Salamat matangos ang ilong niyo. Okay? At kung kayo naman ay may ilong na hindi matangos, salamat. Dahil hindi ginawa ng Diyos baliktad ang ilong niyo. Alam niyo, kung ginawa ng Diyos baliktad ilong niyo, pagka umuulan, malulunod kayo. Di ba? Ang galing ng Diyos, kaya pababa di ba? Kung paangat yan, pabaliktad, naku mga kapatid, lunod kayo siguro niyan. Pagka umuulan, natatawa ibe. Pero totoo, ang ganda kayo pagkatingin niyo tao, perfect. Huwag niyo sasabihin, ang pangit niya. Salamat ka. Maganda itsura mo. Kasi pasalamat ka dyan dahil kung yan ay kamukha mo, chaos tayo. Naalala niyo yung kwento ko? Kunyari magkakamukha tayong lahat. Hindi mo na alam kung yung asawa ko pagkatina ko, parang asawa ko rin to. Lahat kamukha Nakuha nyo? Iba kasi ganito. Kung bakit napunta din yung usapan, mababigyan ko lang na Sabi ng ganito, alam mo, ang perang Diyos, kinreate niya akong ganito. Mantalang may mga gwapo. May katulad ni Piolo Pascual. Di ba? Ang gwapo talaga. Di ba? Samantalang ako ganito, mukha akong katsupoy. Di ba? Pero alam mo, special kayo. Huwag mo sabihin yun. Alam nyo, ito napansin ko. Alam nyo, yung may mga fur babies, di ba? Kahit anong pangit nung alaga nyo, ang cute pa rin, di ba? Yung bulldog na pangong-pangong gano'n, di ba? Ang cute, di ba? Yung bulldog na, yung British bulldog, di ba? Hindi naman maganda So ito yung pitbull. Pero tuwan-tuwa yung fur baby. Ganda-ganda, di ba? Pinapasyal-pasyal pa. Tama? Right? Special yun kung magkakamukha, walang variation. Kaya ako na-mention po yun, gusto ko makita that you are specially created by God. Okay? Mahal kayo. Bakit mahal? Kasi made to order kayo Walang ibang katulad niyo. Tama, tita? Wala. Nakita ko sa ACT. Walang katulad niyan. Kasi bakit? Tingnan nyo lang yung kamay. Walang katulad ng inyong fingerprint. Isang kamay nyo, magkakaiba ang fingerprints yan.
Kaya pagka kayo nahuli sa crime, sigurado ikaw yung gumawa kasi walang ibang katulad kundi ikaw. Tama? O isipin nyo, ganito creation ng Panginoon. Ginawa, ikaw. Nung ginawa ka, yung hulmahan mo, sa mga sapatero, ganito yan eh. Yung hulmahan, parati inuulit. Tama? Hulmahan eh. Hinuhulma. Hulma. Ulit-ulit yan. Pero sa atin iba. Hulma. Basagin mo na yan. Iba namang hulma. Basagin mo yan. Grabe ang Panginoon. Special? Mahal? Mahal. Mahal na mahal. Okay. Gusto ko pong isipin nyo yun para makita nyo itong word na ito. When God created us, He created us in His image and likeness. Amen? Andiyan ba kayo mga kapatid? Okay. Medyo lalim pa tayo ng konti. At sabi din dito, sabi niya, punta na ako sa verse 4. Ano lang. Tama, verse 4 na po tayo. Verse 4a lang muna tayo ha. Hindi pa kumpleto to. Sabi niya, in Him was life. And ito po yung doon muna tayo sa in Him was life. Ano po yung gustong diinan dyan? Alam nyo, ito po, sabi ko, ano ba yung in Him was life? So, kitinan ko po sa Greek yan. Siguro yung mga nag-aaral, yan, sila Jason, si Pastor siguro, alam niya Leto, maging si Adrian dahil Bible School. Alam niyo, nung buksan ko po yan, may tatlo palang Greek word ng tinatawag nating life. Ayan po. Ayan. Take note po ito. Ito, maaari sa Bible School niya lang po mahayaan na to. So, yung isa, bios. Natapag-aralan niyo ba yan? Ha? Life? Bios. Ibig sabihin, ito yung physical life. Kaya dyan po yung kinuha ng word na biology. Nakamay nyo? Biology. Ito namang isa, hirapan akong pronunciation yan, Pastor. Sa to lang nag-search ako, shuka. Tama ba ako, Pastor? Shuke. Doon sa Pastor, narinig ko shuke. Pero uli ako, meron daw shuka, isa shuke. So shuke. Parang shoki eh. Sabi ko, ano ba to? Shoki? Ako hirap ba? Ano ba to? Para mo che eh. Para ka magmumura eh, no ha? She. Yan ha? Ang shuke. Tama ba, sir? Suke. Pusuke. Tama ba? Ang hirap. Basta yun na nga. Ha? Yung suke. Tama ba? Suke. Tama ba yun, Pastor? Yun po yun eh. Pinamiringgan ko, yun yun daw yung soul life natin. Ibig sabihin, ito yung mga emotions, ito yung intellect, ito yung will. So yung composition ng dalawa, ito yung tinatawag nating tawag yan? Sa psychology. Tama ba, Pastor? Psychology. Yan. So, sa psychology, ito pala yung pinaka niya sa Greek. So, ibig sabihin, sa psychology, when you talk about your emotions, your will, and your intellect, ito yung composition ng man. Physical and emotional. And your intellect and your will. Buong composition ng man. Soul, body, and soul. Ngayon, merong isang word, meron tayong pangalan, alakata ni Zoe. Sino yung anak na Zoe? Tama ba pronunciation, sir? Zoe. Kay Carlo? Carlo, yung ba yung pangalan ng... Hindi, sino ba yung may pangalan Zoe dito? Anyway, ang ibig sabihin pala to life. Ang malalim itong Zoe to, ito ibig sabihin, it's a divine life, it is eternal life. Sabi nga dito, no one has this divine or eternal life when we were born. Ibig sabihin, nung pinanganak tayo, wala tayong divine life. Magkakaroon lang tayo nito. Take note of this. When you receive the Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi nating, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life or eternal life. Doon lang binibigay yan.
Zoe. Okay. Zoe. Yan. So, doon lang po binibigay. So, hindi ka para automatic dito. Ngayon, bakit ko po bididiinan ito? Sabi niya, pakikita niyo po dito ay meron tayong tinatawag na relationship within life and light. Life and light. Dahil pagkatinan niyo po ito, bago po ako pumunta doon, tingnan niyo po sa 1 John to hindi John. 1 John chapter 5, 11 and 12. Tingnan niyo po. Nilagay ko na sa screen, pero kung meron kayong Bible, mas maganda po, i-note nyo sa Bible niyo yan, dahil bakit? Yan po ay nagpapatunay na meron kayong eternal life. And this is it. And this is the testimony that God has given us what? Tandaan nyo, binibigay ang eternal life. That divine life. That this life is in His, na kanino raw? Nasa Panginoon. Masusumpungan nyo ba sa iba? Hindi. Sa Panginoon lang. And he who has the Son has life. Nakuha yung relationship nung ngayon. Ngayon, ang sabi doon, he who does not have the Son of God does not have life. Walang buhay. Kaya ngayon, ang tao po, pagka walang divine life, walang ang Panginoon sa kanya, ang buhay niya, wala. He's not living, he is just existing. Not living according to the will of God. Ito po yung gustong bigyan ko natin dito. And then, isundan na po natin yung sundan na po natin yung John chapter 1 verse 4. Dahil may kaduktong yun. Kanina, sabi ko, nakita niyo yung una, in Him was life. And the life that was the light of man. Nakita niyo yung magkaduktong? Yung kaduktong ng dalawa? Pagka wala kang buhay, wala kang ilaw. Nagkakailaw ang tao. Bakit po? Kapag meron tayong eternal life relationship with God. So, ibig sabihin, we live in a dark world sa mundong ito. Kaya nga, alam niyo ba meaning ng darkness? Ano po ang meaning ng darkness? Pwede ba bawang ipikit niyo yung mga mata? Sige po, lahat po ipikit ang mata, please. Pikit na po lahat ng mata. Sige, paano lang? Iba po nakapikit na. Ipikit niyo lang. Ano po napapansin niyo habang kayo nakapikit? Sige po, nakapikit kayo. Wala kayo nakikita, madilim. Lalo na pagka pinatay natin ang ilaw natin. Okay? Pagka pinatay ko ang ilaw natin, mga kapatid, wala kayong makikita. Tama? Okay. So, dilat na kayo. Gusto nyo ba? Dilat na kayo. Baka makatulog kayo eh. Baka mahimbing kayo eh. Mahirap yun. Alam nyo, mahirap yun. Pagka tayo, paano kaya gano'n? Masarap siguro yun. Pipreach, maririnig nyo lang yung salita. Tapos lahat ay nagme-meditate about the Word of God. Siguro meron dito maghihilik. Naalala ko yung panawagan ni Pastor noon eh. Mga kapatid, pwede ba pakiusap? Pwede ba pakiusap? Sabi ka ni Pastor, pwede pakiusap. Sa totoo lang mga kapatid, talagang struggle po natin yan. Bakit ka mo? Sa sobrang lamig po ng ating church, pinagpala tayo. Habang hinihipa ng ating mga mata, mga kapatid, tayo twinkling na, little star. Yan. Hanggang sa nakakatulog ka na. Kaya pakiusap ng ating pastor. Alam niyo, papasalamat sa ating pastor dahil kinukuha attention natin. Dahil bakit? Sayang naman. Alam niyo, isang struggle natin dyan, yung eto, napatunayan ko, pastor. Talagang pagkapuyat ka ng Sabado, alam niyo, ang matindi, ang diablo, Sabado, pupuyatin ka. Hindi, totoo yun. Pupuyatin ka ng Sabado, lalo ang cellphone. Nako mga kapatid, biktima ako, madalas yan. Kaya ako minsan yan, pagdating, may oras po ako sa cellphone. Simula nung naalipin ako nito, sa totoo lang. Pagising mo sa umaga, imbis na manalangin ka, hanapin mo cellphone mo. Tama?
Hanapin mo Facebook mo. Wala po akong pinatatawa. Lahat tayo tatamaan nito. Pero alam nyo, lagyan nyo ng oras yan. Lagyan nyo po ng oras. Ako, nilagyan ko na ng oras eh. Kaya ako minsan sabihin, hindi ka sumasagot sa akin. Kaya na pa ako na, pagka ganung oras, hindi na ako, pagdating ng alas 9, off mo na. Ang nangyayari, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, nagpe-Facebook pa ako. Pagdating ng linggo, tulog ako. Di ba? Kasi bakit? Panalo. Sabi ng kaaway, panalo ako dito, nadali ko na naman. Pupunta ka nga sa church, hindi mo narinig ang salita niya. Pero salamat, pumupunta ka pa rin. Kahit pa paano, kaya tuloy, may mga pastor na pumupukpuk pumapalakpak na gano'n, parang nagigising ka di ba? Okay, sabi ko nga, nung talking about paano kaya kung patay natin ang ilaw, tapos lahat tayo nakapikit, maririnig nyo lang ang salita ng Diyos. Just to meditate on it. Sabi ko, delikado yun. Baka masabi nga dito, baka mamaya, naiwan na kayo dito, uwian na, natutulog. Sa lawig ng natin. Salamat. Salamat na tayo binigkaroon. Alam mo, may disadvantage pala to, di kalal Alam mo, nasa church ako na walang aircon. Alam, hindi ko nalito, pinag-umpisahan namin. Walang kisame, dahil mahirap lang yung church namin noon. Walang kisame, mga kapatid. Talagang hindi ka makakatulog. Bakit? Kasi, ang init. Kasi para ka nasa pugon. Alam niyo yun, kami po'y noon, siguro kayo nasa garahe din dati. Ang init. Pero mga kapatid, attentive yung kasi bakit? Hindi makatulog. Ang problema, pagka konting ganito, sarap na. Kaya nung sinasabi lagyan ng foam yan, hindi po ako pumayag So, lalo mapapahimbing ang tulog. Masarap yun para pagka mahirap na, gaganon-ganon, magigising. Di ba? So, yan, salamat Pastor. Naalala ko tuloy yun Naalala ko. Kaya sabi ni Pastor, huwag kayo matutulog. Dahil bakit? Ito po'y minimit natin ng Panginoon. So, sige po, dahil dito na tayo and the life was the light of man. Bakit po? Alam nyo, sa mga bagay na ngayon, nangyayari, ito sa totoo lang, para wala ka na nakikita sa bansa natin mabuti. Mahihinis ka na. Kung minsan, pinapatay ko na po ang radyo ko, TV ko. TV, wala na ako papanood. Ngayon, ang ginagawa ko, magbubukas na lang ng YouTube at makikinig na lang ako ng preaching. Okay? Kasi po, pagka nakinig ako ng balita, naiinis ako Pambihira, laki-laki ng kinurakot dito Noong nag-retire tayo, Tito. Nako, hindi na baka humingi pa kayo ng balato sa ubus na po yun. Ang laki ng tax namin. Ang laki. Sabi ko, grabe naman. Pwede na bumili ng sasakyan, tapos isang araw na balitaan mo, kinurakot lang. Saan yung pera ko binigay? Milyon yan Simula nung nag-umpisa ako magtrabaho, hanggang sa nag-retire ako. Ayan, alam niyo, Tito yan. Sabi ako, kami pa rin nagtatrabaho. Adin mo yun. Malulula ka, Tito. Totoo lang from the time na nagtrabaho ka, adin mo. Ilang years. Tapos times of task, pagka nag-retire ka, yung makukuha mo, babawasan pa. Grabe naman. Yung milyon talaga mga kapatid. Hindi para kayo na maaari sabi, ako, ordinaryong lang ako Computein nyo, yung binawas sa inyo, from the time na nagtrabaho ka, ang laki. Tapos kung mabalitaan mo, ninakaw lang. Rinis ka. Gagalit ka. Kasi bakit po? Darkness Tama. Darkness Kaya ngayon, ano ang dito? Ano ang solusyon? Sabi doon, and the life was the light of man. Ito lang po yung pagka meron tayong nakakilala sa Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng buhay na binagkaloob ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po sa John chapter 8 verse 12. Sulatin niyo ulit ito. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 8 verse 12. Nakalagay din po sa harapan.
Kung di mo buksan, pero again and again, I really encourage you, may Bible po kayo, guhitan nyo po yan. Guhitan nyo po yan. Ano po sabi dyan? Ang sabi po dito, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Tandaan nyo po ito ha, I am the light of the world. Bakit nyo tatandaan niya? Mamaya po, may mention ko po uli yan. Hindi na po ang Panginoon na nagsasabi noon. Hindi na po ang Panginoon ang ano noon. Kung hindi meron siyang binilin sa atin. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. Nakita niyo po yung ano? Kaya pala pagka ikaw tumanggap sa Panginoon, nababago ka. Na dating korap ka, ibinabalik mo na. Pero ito ha, bilib ako kay ano, kay Hernandez ba yun? Alcantara ba? Alcantara? Is it Alcantara? Yung si Henry Alcantara. Si Bryce Hernandez isa. Si Henry Alcantara ay magbabalik po ng 300 million. Ibabalik. Naalala ko tuloy, Pastor, di ba sa ano, yung tax collector? Si Zacchaeus? Yeah, Zacchaeus, Pastor. Sa Bible. Ang sabi niya, nung nakakilala siya sa Panginoon, yung mga kinurakot ko, ibabalik ko sa Panginoon. Restitution. Di ba? Bakit? Nakonsensya ka eh. Kung talagang meron kang yung meron kang Kristo na sa iyong puso, hindi ka na dapat ganun. Ibabalik ko to. Kasi hindi akin to eh. Ninakaw ko to eh. Naku mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman po sa pagano, dapat po, talking about BIR, ang BIR, na ano na po ngayon. Noong time na yon, kami ng aking may bahay, siyempre, being a CPA, meron pong mga kaibigan kami nasa BIR. Examiner. Sabi niya, baliwala yung sweldo sa bangko. Payat. Dito, nako, ano lang, isa kanila, isang lowa lang. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Isang, yung law, letter of authority. Hindi na nakakaalam. Pagka naka-receive kayo niyan, nako, magpapakita kayo ng eto, pagka hindi ka nagbayad ng ganito, eto, babayaran mo. Pwede ho bang pwede naman pag-usapan yan. Naku po, mga kapatid, sabi ng mga kasama ko sa USC, wala yan. Pasok ka, BIR, examiner. Sabi ko, Kristiyano ko eh. Paano to? Ito ba? O Panginoon? Tatandaan nyo, sabi ng Panginoon dito, anong nga ninyo? You cannot serve two masters. Either you love the one and hate the other. Ano gusto mo, pera o ako, anak? Kuminsan mga kapatid, pag-isipan nyo, sa mga bagay na nangyayari ngayon, dito sa flood control, masaya ba sila? Masaya ba sila? Sabi ko nga nung nakita ko si Diskaya, nung pinagmamalaki yung kanyang mga magagandang kotse, mga kapatid, car lover ako eh. Gusto ko yun. Sabi ko, grabe naman, meron siyang ganyan. Kung ako lang, bata pa ako, Ferrari gusto ko. Siya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang dami. Nakakaingit, Until, sabi sa Psalm 73, basahin niyo po ang Psalm 73, until I went to the sanctuary of God. Doon siya nakakilala. It's not about money. Anong silbi ng pera niyo ngayon? Wala na. Paano na? Kaya mga kapatid, huwag niyo pagpapalit ang Diyos sa pera. Kaya, tinan niyo, and sabi niyan, he who follows me shall not work in darkness, but have the light of life. Nakita yung word? Light of life. Nakita yung relationship? You light of my life. Kaya mga kapatid, kapag ikaw bagong nilalang, dapat meron pong nabago na sa iyo. So, even po, puntahan ko na po kagad yung para mabilis na tayo. John 1:5. Sa 5 na, verse 5 na tayo. Patapos na tayo mga kapatid. Pero mga kapatid, napansin nyo ba wala pa akong puntos? Patapos na ako, pero wala pang puntos. Wala pang one. Di ba sabi niya, and the light shines in darkness.
And the darkness did not comprehend it. Ito lang po yun. Hindi po pwede magsama ang liwanag at ang dilim. Pwede ko bang yan sa inyo? Pwede ba dyan sa audio, please, pwede bang pakipatay nyo muna lahat ng ilaw? Sige. Sige, please. Tingnan po papatay lang natin lahat ng ilaw. Ayan, patay lang natin lahat ng ilaw po. Para wala talagang ano. Ayan. Though may konting ilaw pa doon, ano? Pero, makapit nyo, nung pinatay yung ilaw, biglang dumilim. Tama? Nung dumilim na yan, alas hindi ko lang makita yung mukha ng iba, hindi ko na maninag. Pero pagka binuksan nyo yung ilaw, buksan natin yung ilaw. Hindi pwede magsama. Sige ba, buksan nyo na lahat. Hindi pwede magsama. Hindi nyo ba napansin, pagka yung matagal kang, napansin ko, para kang, pagka nasa loob ka ng, kunyari, nasa loob ka ng madilim, o sa sinihan, tapos biglang nakailaw, maliwanag yung ilaw, di ba para kang silaw ka, di ba? Parang ganun kagad, ganun po ang tao. Pagka madilim na madilim ang buhay niya, at nagkaroon ng ilaw, hindi niya kagad ma-take yung ilaw. Comprehended not. Pero unti-unti, as you continue to live in this world, mga kapatid, nakakaroon na po tayo nung tinatawag na ilaw. Dahil sabi doon, balikan ko yung 8:12 uli, tinan niyo po yung 8:12, and Jesus spake unto them, sabi, I am the light of the world, ito po yung he who follows me shall not walk in darkness. Kaya pagka ikaw lumalakad pa rin sa kadiliman, ang tanong, meron ka na bang eternal life? That divine life? Baka wala pa. But have that light of life. Yung buhay, yung ilaw ng inyong buhay. Patungo na po ako doon sa puntos ko. Point number 1. First point pa lang to. Paano yun? Hindi po mabilis na lang ito. Ito po yung una kong puntos. Kung ikaw ay merong eternal life, may divine life ka, dapat you will have the light that will shine beyond, upon. Hindi beyond yan. Mali ba ako? Before men. Yan, before men. That will shine before men. Saan po ko na yan? Nakuha yan. Yan. Before yan. Okay ha? Ang sabi po dyan sa Matthew 5:14 and 16, buksan nyo po doon. Bibilisan ko na lang ng konti ito. Yan, tignan nyo na lang po. Medyo mabilis ang konti. Sulat nyo na lang po yun. Ano raw, pagka ikaw ay may life, may buhay sa Panginoon, you must have this light that will shine before men. Ano sabi dyan? Sabi niya, you are the light of the world. Kanina nabasa nyo ba yun? Sino yung nagsabing, I am the light of the world? Si Jesus Christ. Now, tina-turn over niya sa'yo. Kaya yung word na kapatid na JM, yung ating choir, we will carry the light. Ito yun. Tayo na yung may hawak ng torch. Sabi, you are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hidden. Ibig sabihin, pagka may ilaw, hindi mo maitatago yan. May ilaw makikita mo. Diba? Kahit anong dilim, basta't may maliit na ilaw. Yan po yung makikita nyo sa tunnel. Sa tunnel. Sabi sa tunnel, napakadilim. Okay? Kung napunta po kayo dun sa Palawan, dun sa underground tunnel, underground river. Tama ba yan? Underground river. Yan. Pagka po kayo napunta doon, patayin yung ilaw na dilim-dilim talaga. Tapos may makikita ka doon sa dulong-dulo, light at the end of the tunnel. Ang tawag doon, kahit anong light siya, makikita at makikita. Sabi niya, hindi mo maitatago ito, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Ito, parang ganito mga kapatid. Hindi kailanman itong ilaw na ito, nagsisilbing ilaw, tapos tatakpan mo. Kaya nga ilaw para magliwanag ka. Ayan. So sabi doon, and give lights to all that are in the house. Ibig sabihin, tayo na may buhay na walang hanggan, tinanggap natin ang Panginoong Kristo, dapat makita sa inyo yung ilaw. Ba't hindi nakikita? Baka darkness pa. Nakuha niyo mga kapatid?
Kaya hindi kayo nagliliwanag eh. Baka nandun pa kayo, lumalakad pa kayo sa dilim. Okay? At sabi doon, dito ko yung isang point natin. Let your light, sabi ng Panginoon, let your light so shine before men. Yan. That they may see your good works, glorify your Father, which is in heaven. So, ibig sabihin, mga kapatid, the moment that you're doing, sino dito na naging mananampalataya? Napansin kagad ng mga kaibigan nyo. Taas niyo po kayo yun. Sino po dito? Aba, ako lang. Ulitin ko. Sino po dito? Narinig nyo ba ako? Mukhang natutulog na kayo eh. Mahaba ba yung preaching? Ayoko na si Preaching mahaba. Hindi pa kayo nag-enjoy? Ha? Nag-enjoy. Tingin mo, may pa si lunch. Nag-enjoy. Di ba? Okay. Di ba, sabi ko? Nawala tuloy ako. Ano? Ano yun? Nawala ako. Oo. Tama. Salamat, anak. Naka-mental ako may senior moment. Sino po sa inyo dito, nung nakakilala kayo sa Panginoon, ay napansin kagad ng mga kaibigan nyo? Mayroong pagbabago. Sige nga po, taas yung kamay nyo. Yung iba, hindi nakataas ang kamay. Hindi ko po alam sa inyo. Okay. Makikita nila eh. Unang-una, hindi ka na mayaya dun sa dating puntahan nyo. Ayan, alam ni Tito to. Pareho naman tayo, Tito eh. Ayan. Yun. Ayan, tingin nyo, sama yung classmate niya. Niyayaya siya, pero marunong ka lang humindi. Amen ba? Kapatid, there are times tutuyain ka. Sa totoo lang. Ang sabi doon, born again ka na? Huy! Ano yan? Di ba? Huy! Born again ka? Joke ka ba? Halika na! Inuman na tayo. Hindi na talaga eh. Seryoso? Seryoso? Hindi na. Pare, sabi nga, baka lumagpas ka sa langit. Ang alak, sa langit walang beer, ano yan? Sa langit wala ng beer, di ba? Sabi nila, mag-inuman na tayo dito, sa langit wala ng beer. Yan tanong ko, hindi ko masabi, pupunta ka ba langit? Baka sa impyerno ka, hindi ko masabi. Kasi bakit? Matisod sa akin. Sabi ko, langit ako eh. Sa langit walang beer. Naku, naloko na. Hindi ko masabing ako langit, ikaw impyerno. Noon, takot ako mag-share ng gospel. Kasi bakit? Ang Bible ko nga, hindi ko madalang ganito eh. Meron ba kayo ng Bible na maliit? Pastor, di ba meron yung binibili Gideon? Yung mga liit, tinatago ko dito yun. Bakit ayoko po nito? Kasi Father! Si Father, nandito na. Naku mga kapatid, sabi ko, titindig ako rito. Hindi kailanman. Ipagpapalit ko, Panginoon. Sabi ko, that light that will shine before men. Yung ilaw na yan dapat lumiwanag. Tingnan po, ano po yung makikita sa inyo? Number 2, pagka meron ka ng buhay na walang hanggan, you live in the will of God. Yung kalooban na ng Panginoon. Sinusunod mo, hindi yung kalooban ng barkada mo. Hindi na sila. Kaya di ba natandaan yung will, yung way? Yeah. My way. Di ba? My way. Not your way. Di ba? Iba, baka hindi maintindihan eh. My way. Ang sabi ng Panginoon, anak, my way. Kung natatandaan ng preaching ko sa inyo, noon, sabi ng Panginoon, anak, do it my way, not your way. Huwag mo sabihin, and did it. Di ba? Reyes, di ba? Ha? Ano? Mababaril ka pagka umanta ka. Pero mga kapatid, ibig sabihin,
Ano saan mo gusto, anak? Your will or my will? Let your will be done, O God. Di ba, even the Lord Jesus Christ, Father, let your will be done, not my will, but your will. Minsan hindi mo ano yun, Lord. Ang hirap nito, Lord. Hindi ko kaya to. But not my will, but your will be done. Dalawang bagay lang naman yan eh. Pagka sinabi mo yun sa Diyos, let your will be done, bahala ang Diyos sa iyo. Ano man ang mangyari, bahala ang Diyos sa iyo. Yan. Kahapon, habang nagpa-practice po kami, nang kumakain na kami noon, biglang may tumawag kay Ami at yun nga po, biglang inatake. So sabi ko, Lord, kung kalooban mo, bigyan mo pa ng additional life si Brother Johnny. Hindi yung doktor, hindi yun, ba't kalooban mo? Hayaan mo siya makapagpatotoo. Dumunta sa church na to at makapagsalita about your goodness and your love. Salamat, nag-text si Sister Ami. Okay na yung ano niya. So sabi ko, meron pang mission talaga si kapatid na Johnny. I really don't know. But again, sasabihin nyo, if you have that life, live it in the will of God. Not your will, but God's will. Pagka hindi po nyo sinunod ang Panginoon, ang will ng Panginoon, ito ang Diyos ang magsasabi sa inyo yan. Let your will be done. Nakuha nyo? Kaya nagkakaloko-loko ang buhay ng tao eh. Binibitawan ng Diyos. Anak, ayaw mo ako? Sige, let your will be done. Tingnan ko kung ano mangyayari sa'yo. Apart from me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Hiwalay ka sa akin, puno. Hiwalay ang sanga sa puno. Matutuyot ka. The vine and the branches. Matthew 15. Tinan niyo po yan, kapatid. At yan po ay si Paul, alam niyo naman si Paul, noong time na yon, talagang siya pumapatay ng mga mananampalataya. Pero tinan niyo, Philippians 1:21. For me to live is Christ. Kita niyo ba yun? Kay Paul, ako na to eh. Kung mabubuhay ako, Lord, to live is Christ. At kung mamamatay ako, to die is gain. It is your will, Lord. Kasi bakit niya sinabi yan? That time, hinuli na po siya. Pupugutan na po siya ng ulo. But not my will, but thy will be done. Namatay po ba si Paul? Yes. But for him, to live is Christ, and to die is gain. And the last one, ito na po yun, pangatlo. Ito po yung pagka may buhay ka. Buhay na walang hanggan. Ito po yung you will love God and you will love your neighbor. Mga kapatid, ito po yung sinabing commandment ng Panginoon na hindi po magagawa ng isang taong walang buhay sa kanya life in Him, which is from the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po sa Matthew 22:37 to 39. Tingnan niyo, look at this. This is the greatest commandment. The two greatest commandments, sabi ng Panginoon, after some of the 10 commandments, sabi niya ng Panginoon sa kanila, ito yung greatest two commandments. You shall love the Lord thy God with all your heart. Nakita niyo ba yung ano yan? Gusto ko lang mapansin niyo ha. You have to love the Lord thy God with all. Ang ibig bang sabihin ng all lahat? Hindi ba pwede, Lord? Pwede bang palati lang? All. I need all of your heart. With all your soul, with all your mind. Nakita niyo yung ano yan? With all of your heart. Napansin niyo ba kanina yung shuke? The soul life, emotions, the intellect. Sabi ng Panginoon, I need it, anak, mahalin mo ako. Ito, and the second one, sabi niya, this is the first and the great commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as thyself.
Kapatid, ito po yung gustong ipaano ng Panginoon sa atin. Ipakita ng Diyos sa atin na makita ng Diyos sa atin na tayo, siya yung liwanag na ipinasa sa atin. He is the light of the world. Ngayon tayo na yung light. Now we will shine before all men. At para makita po ng lahat ng tao ito, we should live according to the will of God. And then, ito po, ano man ang mangyari, you have to love your God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Amen ba doon, mga kapatid? Hindi po magagawa yan. Again and again, because we are mga tao po in darkness, and we should shine before this world, full of darkness. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, asa na po ang buhay niyo? Paano na po kayo? Sana to, again, my title of my, you light of my life. Binigyan kayo ng ilaw ng Diyos. Ang ilaw na yan ay huwag niyo itago, ipakita sa mga taong nasa paligid niyo. Nawa po yung pinagpala kayo ng Panginoon sa mga bagay na ating natutunan ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, dadakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa inyong salita na kung saan ipinakita nyo na ang ilaw na ito ay galing sa inyo sa pamagitan ng buhay na ipinagkaloob nyo ang Panginoong Kristo sa amin. At nawa, dakilang Ama, na the moment na makita namin ang mga ilaw ng Kapaskuhang ito, maaalala namin na dakilan Diyos na kayo po ang ilaw na nagbigay sa amin. You light up my life. Ang buhay na ito ay tanging sa inyo lamang. Panginoon, kung meron po kami mga kasama dito na still living in darkness, talk to them, O God. Search their heart, O Lord. At kung wala pa pong pagkakilala sa Panginoong Kristo at hindi pa po nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, that divine life, nawa, dakilang Diyos, huwag niyong hayaan lumabas siya ng bahay-sambahang ito. Nahungkag pa rin ang kanyang puso. Kung hindi, dakilang Ama, hayaan niyo siya'y lumapit. Una sa lahat, aminin niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Pagsisihan niya ang kanyang kasalanan at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At doon lamang liliwanag ang kanyang buhay at doon lamang siya makakapamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. At mamahalin niya kayo, Panginoon, ng buong puso, ng buong kalakasan, ng buong kaisipan, at ganun din ang aming kapwa ay aming mamahalin. Muli, dakilang Ama, maraming pong salamat at alam po namin, hindi po babalik ng walang kabuluhan ang inyong salitang ito. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo na may kapurihan sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen at amen.